Tingnan sa akin. Good morning. Morning po. Morning mga tekram. Morning po mga katekram. Morning po, God bless. Ito po yung pangatlong araw po ni Papa Katekram dito po sa St. Peter. Bukas po dadalhin na po siya sa Marinduque, Katekram. Ako po, bilang anak, may regret dahil may mga oras na dapat ibinigay sa kanya, inalaan sa kanya. At kasi may isip mo lang kapag talaga wala na isang tao. Kaya dahil sa nangyari, yun, parang ginigising tayo na magbigay ng oras. Hindi lang puro trabaho. Kahit pa may sarili na tayong family, kailangan yung mga parents natin, dalawin natin mo. Kung malayo, kahit once a month. Yun. And kailangan po talaga nila ng oras. Kahit pa may sarili ng family ng mga anak. Isa pa po is yung love, yung pag-care, ibigay na yung 100% habang kasama pa natin sila. Saan ka na po, Tol, man? Yun, yung pagbibigay ng love, care sa ating mga parents. Hindi lang sa ating mga parents, kundi sa pamilya natin, dapat ibigay natin yung 100%. Although may mga emotion tayo na nararamdaman na yung kapag galit or kaya yung kapag nagkakaroon ng, ano man tawag ito, yung pride pa, na yun dapat po isang tabi na habang nabubuhay pa tayo. Kasi nga, sabi nga ni Tatay Ram, love lang always. Nabanggit mo yun, man. Meron ka palang ano kay Papa? Hindi, wala na. Wala na, pero nagkaroon. Oo, nagkaroon. Kasi nga marami kami magkakapatid, 7. So, pangatlo ako. Kumbaga, di ba pag panganay nasa yung responsibility para matulungan yung mga sumunod na kapatid. Si Papa po kasi, manggitin ko na din, may umiinom po ba ng alak. Which is hindi naman talaga maganda sa katawan. Pero mapagmahal si Papa, siya, maalaga. Yun nga lang talaga si Papa, may ugali siyang ganun. So yun, tapos yun pa, tinulungan ko yung mga ibang kapatid ko na mag-aral, magtapos. Kumbaga yung hirap habang Parang sinolder. Oo, sinolder namin. Hindi kasi imbis na medyo hindi na magaan sa'yo yung pag-aaral mo. Oo, parang sabi ko, responsibility mo to, bakit nasa akin? Ganon. Tapos nung time na hindi ko pa kilala si God. Tapos nung nakilala ko na nga siya, parang humingi naman ako kay Papa ng sorry. Sabi ko, sorry naramdaman ko to. Pero natural lang naman yun dahil tao lang tayo. Sa akin, nasabi mo yan, gusto ko din i-open yung kay tatay naman. Konti lang din naman. Dahil sa politics naman, sinasabi namin wag na. Dahil pwede naman tayong tumulong. Ganun naman po yung tatay ko. Kahit na wala siya sa politika, ginagawa po niya yung nais po ng ating Diyos. Pero siguro dahil sabi nga niya, lang kahit one term lang para may paggayahan nga yung mga susunod, may guide. Nung nandun na siya, parang yung time din na yun pala. Parang parehas tayo, mahal. Oo, kasi parang ako naman, sa part ko naman, mahal, hindi ako naghahanap kay tatang, kay Hinda, ng parang, kasi, di ba yung mga
yung parang naririnig natin sa iba. Yung parang maluho sa paghingi ng ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman po ako ganon sa mga magulang ko. Ang ano ko lang po, parang nagkulang din sila sa oras din. Parang ganun din gaya sa'yo, imbis na hindi masyadong hirap yung pag-aaral sa mga kapatid. Oo. Pati yung ibang mga lupa na benta para sa mga ibang tao din. Ang ano lang din naman doon, ang sinasabi ko sa natin, Diyos, sunayin yung Family talaga. family. Tapos, si tatang kasi po, katekram, kahit mabenta niyo yung mga lupa ho namin noon, yun, doon lang ho ako nagkaano. Ang inaano ko lang naman doon kay tatang, siguro kung di niyo mga binenta yung mga ibang lupa, ganyan, ganito. May pang ano sana kayo. Hindi, meron naman. Parang ibig ko sabihin, hindi ko nakita silang hirap masyado o hindi sila masyadong nag-isip ng... Oo. Kasi po ang pagpapamilya talaga parang pag nagkaroon ng anak, hindi yung sa anak ibibigay yung responsibility. Sa magulang talaga. Kaya mahirap pag hindi ready. Pag hindi ready yung mag-asawa. Kawawa. Yun nga, yung anak yung magsasuffer. Tapos hanggat maaari nga tayo mga magulang, naririnig ko kay Inday yun eh. Kung pwede nga magtrabaho po sila para madagdagan yung kung ano yung meron tayong mga anak nila, parang ganun sila. Yun lang. Tsaka yung ano, yung sama-sama ng loob. Pagka hindi ho nyo talaga tinanggal yan, hindi magkakaroon ng ano, yung parang, yung totoong ano po, kaligayahan. Tsaka yung pakikisama mo pati. Hindi siya parang... Hindi 100% na ibibigay yung love, yun. Hindi siya buo. Oo, kulang. Kung nandun yung totoong pag-ano talaga, yung tinanggal mo lahat ng mga parang sama ng loob, yung tampo, magkakaroon ka ng ano, peace of mind, tsaka tunay na kaligayahan talaga. And proud naman po ako na sila yung naging parents ko. Kay papa, kay mama. Nakita ko naman sila na naging mabuti naman po sa amin. And, yun din, aral din ng ano yan, yung ano talaga, yung bisyo. Dapat talaga walang bisyo. talaga. Si tatang no, kung di niya talaga tinanggal yung sigarilyo. Buti nga siya na natanggal niyan. Tsaka yung inom. Kay ano muna, kay Papa? Ano yung hindi mo makakalimutan kay Papa? Si Papa kasi na masarap magluto dahil nagtrabaho siya sa isang restaurant. Ang pinaka-favorite kong niluluto niya, minudo talaga. Every time na uwi ako sa bahay pa, luto ka naman ng minudo. Iyon, yun ang... Tsaka yung pag-alaga niya sa amin, yung siya lahat, siya magluluto. Pwede nga lang na parang ikaw, kakain na lang kayo. Naka-ready na. Walang ano po yung katekram. Kay Papa, alam ko yung nararamdaman ni Papa pagka yung inanda mo, linuto mo, inanda mo para sa anak mo, sa asawa mo. Ang saya kasi, katekram. Kaya yun po yung pilitin natin mangyari. Yung kumain sabay, mag-pray ng sabay. Napaka ano lang, ganun, masarap yung pakiramdam. Ano naman yung ano yung aral na naturo niya sa na nakuha mo, na mapapasa mo sa mga anak natin? Yung pag-aalaga siguro sa mga anak. Kasi lumaki kami kay mama. Nakasama lang namin ng halos matagal si Papa nung nandito na kami sa Maynila, nung college na kami. Yung si mama kasi, yung pag-guide niya sa amin, yung pagdisiplina sa amin, katulad ng, binibigyan niya kami ng ikaw maghuhugas, ikaw magagan. Ganon yung love ni mama. Hindi si mama yung ini-spoiled kami. Pagdidisiplina. Oo, kaya kay Papa lang kami na-spoiled na. Kasi kay mama, nung nag-high school po kami talaga mismo gigising na maaga para magluto, yung babaonin namin. Tapos pag Saturday, may kanya-kanya kaming
trabaho sa bahay na maglilinis, ikaw magaganito, ganon. Si Papa wala. Kung si Papa kasi kung kaya niyang gawin lahat, gagawin niya. Hindi niya papagawa sa iyo. And parang na ano ko na, 'di ba sabi ko nga sa iyo, na turuan natin yung mga bata. Pero hindi rin pala dapat pinaparamdam din sa kanila, kila Jillian, kila Kuya Dave na, ayun, nahandaan mong pagkain. Ayun, ganun po. Yung parang yun yung naano ko kay Papa. Kailangan kilos. Huwag puro siya salita. Kilos, act. Kasi mahal kita. Hindi, dapat yung pagkilos, yung pagluto mo sila. O, pag mo sila. Yung pag-intindi. Tapos parang di mo makakalimutang masakit. Eto na yun. Sabi ko nga kung pwede nga lang. Parang wag lang mangyari. Parang wag na mangyari sa sa tayo. Yung ganitong pangyayari. Parang ito na yun. Hindi nagawa ni Papa. Parang pinakamasakit? Yung parang, ay, napalo ako ni Papa. Ganun ba yun? Hindi siya namamalo. Hindi talaga siya namamalo. Si Mama pa napalo ako. Pero si Papa po hindi. Talaga lang si Mama. Si Papa sobrang yung love namin. Ayaw niya masaktan kami. Hindi ko man nabigyan ng time talaga si Papa sa yung kumari niya. Kahit sabihan ko lang si Nanay Jack na pamahaloy kayo. Kahit yung once a month, gano'n. Mahal kasi ng gas ng 12. Pero dapat pala hindi. Hindi natin iniisip yung mga gastos kasi ang pera, nandiyan lang yung kikitain natin. Tapos gusto ko lang i-share to sa inyo, Katekram, kung gaano kabuti yung asawa ko. Alam niyo yung nagulat na lang ako. Siyempre tatanong ko yung mga dito. Eh sinabi na lang niya na may St. Peter daw sila. Binabayaran daw po ni Nanay Chuck. Kailan mo na yun, mahal? Yung St. Peter, kailan mo pa sinimulan? Si Ubel, sabi niya, gusto mo bang kumuha kayong dalawa daw? Sabi ko, hindi na Ubel. Sila Papa na lang. Kasi doon naman talaga tayo pupunta. Which is, para pag yung, mahirap kasi pag nasa ganito na pala, yung gastos sabay-sabay. So, yun, sabi ko, sila na Papa na lang. Gusto ko pa nga silang kunan ng ng insurance. Eh, sabi nung may maano na kasi sila, mga senior na. Parang hindi na... Nakaka-proud naman yung asawa ko, Katekram. Gusto ko pa nga silang bigyan ng savings. Siyempre, may mga bata din tayo. Tsaka naiya din ako sa iyo. Yung isa pa, Katekram, yun din. Sabi ko, di ba, naman itong asawa ko, parang sabi ko, hindi ko siya nagtatanong ng about about sa pera-pera, Katekram. Never siyang ng pera. Boto na nagsama ko talaga kami ni Nanay Jack. Never siya nagtanong sa pera-pera ganyan. Ang ko lang parang, ito sana para kay Papa, para ganyan, ganito. Wala akong ganun nangyari. Siyempre mga ama ko po yan ama ng asawa ko, ama ko na din. Dapat kung paano natin tratuin yung mga ama natin, dapat ganun din sa pagtrato sa mga magulang ng mga asawa natin. Doon po ako nagkulang naman. Pero iniisip ko naman na yung pag-invite ko naman sa kanila na kay Papa, Ma, sabi ko dito na lang kayo tumira para yun, parang nagkakalakas ako ng yung parang di ako nahiya sa sarili ko na doon namin gustong patuloyin mag-asawa doon sa amin para magtatanim-tanim na lang si Papa doon. Pagkabalahan. Ganun. Pero ang huling pag-uusap po namin, yun nga, si B-Boy, yung anak po ni Ate Jen, yun po yung bantay po kasi nila. Tapos, yun nga, kasi kung nandun siguro, naiwasan ni Papa yung pag-inom-inom, nasasabihan ko siya. Kasi pagka nandito siya ata sa Cavite, wala ko sila talagang kasama Parang, siyempre lungkot ni Papa at Mama sila lang. Yun kaya time, yung oras sa pamilya. Kahit anong mangyari, magbigay ng oras talaga. Kasi yung love naman, sacrifice yan Tapos commitment din siya.
Yung love. Parang, di ba nga, yung baby, pagka yun, pag umiyak na, yung magulang, tatayo, kung ano yung kailangan, ganon. Yun yung love. Gagawin mo yung kailangan mong gawin para tumahin yung anak mo. Eh, ganon din sa mga magulang natin dapat. Ganon din. Yung oras ko din sa'yo, mahal, sorry. Yung oras ko sa mga anak ko, hindi tamang sabihin mong mahal sila o nakakamusta sila. Dapat gumalaw ka. Iparamdam mo. No? Mahal, sorry Sa mga anak ko din, kung may pagkukulang si tatay ha. No, my son, if may pagkukulang si tatay, I'm very sorry. Hindi ko masabi sa message mo kay Papa. Yung gusto mo sanang, kasi biglaan, di ba? Oo, nabiglaan talaga. Alam ko naman, ibigay ko naman yung best ko para sa'yo. Ayun, thank you sa love, thank you sa pagmamahal, sa pag-care. At yun, mahal na mahal kita. Yun yung masarap sa pakiramdam, mahal. Parang wala siyang masyadong sakit. Pagka ganyan yung nangyari. Pag sa tingin mo nagawa mo yung best mo. Yun ka, Tekram. Wala siyang magkaano ka, nandun yung yung regrets ba, yung hinayang? Meron din ganun. Pero mas mangingibabaw pa rin yung nagawa ko yung best ko. Kasi sa dami kong dinaan ng pagka nagawa mo na yung best mo sa mga tinutulungan mo, samahan mo sa buhay, wala siyang masyadong sakit. Yun yung ni God sa'yo. Ikaw? Message? Alam niya naman gaano ko siya kamahal. Nga lang yung huling punta niya, yung last na yung hug and kiss. Ito lang po yung mapapangako ko sa inyo pa. Hindi ko po, parang maiyak, no? Hindi ko po pababayaan tong anak niyo. Na sabi nga, yung bahay at lupa, kayamanan, sasakyan, napapamana ng isang magulang. Pero magkaroon ka ng napakabait ng gaya ng asawa ko, blessing ko galing kay God. Kaya maraming salamat po sa buhay po ni Nanay Jack, sa aking pinakamamahal. Tsaka itong mga apo po nyo, hindi ko sila pababayaan. Buhay ko na po yung kapalit sa pagpapalaki sa mga anak ko. Yun po yung wag ko kayong mangamba. Gagawin ko po yung best sa kanila. Ha? Alam naman niya, nararamdaman niya. Sa panganay, muna yung ikaw na kasi hindi natin lagi kasama si Papa eh. Ano muna pala yung siyempre, mga ilang time din na napupunta kayo, di ba na? Kila Papa pagka birthday. Alam ko, tuwing may birthday lang, doon lang tayo nakakaano eh. Ano yung parang first impression mo muna kay Papa, kay Lolo mo? Mabait po si Lolo. Tapos, yun po, kunyari po, pagka matutulog na, parang yung mag-deliver pa, parang papalipati po, may kusang po siya tulog sa sopat, tapos siya po yung sa baba, parang gano'n. Gano'n yun si Papa. Pero sabi namin okay lang po, dito na lang po, parang Parang ibibigay niya yung comfort niya para kayo yung magkaroon ng comfort eh. No? kumbaga parang po, kakainin na lang po, parang sisubo na lang po, parang gano'n. Message kay Lolo. Wala siya naman po ngayon si Lolo. Maraming salamat din po sa mga memories, nakasama din po siya namin. Anong mapapangako mo kay Lolo? Siyempre yung pag-aalaga din po sa mga kapatid ko, tapos yung pag-aaral ko. Thank you, Kuya. Si Kuya. Now, ano yung first mo kay Lolo? Yung iba, yun nga, napupunta. Ano yung parang first impression mo? Sobrang bait po yun. Maalaga po siya sa lahat. Nakita ko po kung paano po siya mag-alaga ng mga apo po niya. Tsaka yung yung pagluluto talaga. Kasi nga, yun talagang ganyang hobby, pagluluto. Naalala ko, wait lang.
Basta uuwi kami dyan, mga ilang punta ko lang ho talaga sa kanila katekram. Tatanungin niya ng pagkain na gusto. Tapos pagre-ready kang pagkain na masarap talaga yung specialty niya. Yung ngiti. Oo, palangiti. Never ko pa siyang sumalubong na hindi nakangiti. Yan yung ano talaga. Yun yung trademark parang ni Papa, nakangiti. Lagi daw nakangiti. Oh, yun yung talagang trademark ni Yung message ko po kay Lolo, ginawa po niya yung best niya bilang isang lolo, bilang isang ama sa lahat po. And yun, yung mapapangako po kay Lolo is bali ako po yung mga apo po niya, ganyan po yung mga kapatid ko po. Gawin po namin yung best po namin. And then maging bilang isang anak din po. Grabe naman nun. Okay. Thank you, Kuya. Grabe naman. What about, my son? What do you want to say to Lolo? Are you gonna miss him? Or what do you want to say to Lolo? I miss you, Lolo, and I love you very much. What about Gian? What do you want to say to Lolo? I love you, Lolo. Tekram ha, time. Kailangan po natin ng time. Hindi po puro salita lang. Kailangan nating gumalaw, iparamdam. Kay Papa, mahal naman po namin kayo. Ayan. We love you, Lola.